Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga messages ni Gemini. First message po ninyo, the Shadow Queen. Ayan, acquiring knowledge, may insecurity, may manipulation. So, siguro ang iba sa inyo rito, no, pwedeng yung knowledge nito is ma-acquire ninyo through formal schooling or pwede rin na magre-research kayo. Pwede rin na pwede rin na galing ito, no, impormasyon ito galing sa ibang tao. You know, pwedeng ganun din ang ganap dyan. We also have insecurity. Ayan, baka ang iba sa inyo dito, baka feeling ninyo na-insecure kayo because maybe you don't have that much knowledge about something. You know, pwedeng ganun. Pwedeng kinai-insecure ninyo ang ibang tao kasi maaaring sila, they are educated, maaring, alam mo yun, nandun sila sa point na parang nakapag-take na sila ng master's degree, yung mga ganun klase. Kaya ang iba siguro sa inyo, yung parang ano kayo, na-awkward kayo sa kanila, yung ganun, you're feeling small, 'di ba? Maaring ganun kasi kayo baka hindi kayo nakarating sa ganun, no, level na nag-take kayo ng masters, yung mga ganun. So yun ang napipick up ko dito. But you know what? You don't have to feel that way. No, Gemini. Kasi meron tayong kanya-kanyang meron tayong kanya-kanyang expertise, 'di ba? Maaari na siya nag-take ng masters, no? May master's degree siya regarding kung ano man ng ano man ang pinag-aralan niya. Pero for sure meron siyang alam na hindi mo alam, meron ka ding alam na hindi niya alam. 'Di ba? Kaya hindi natin pwedeng maliitin din ang sarili natin just because of educational attainment, no? Kasi kung titignan mo sa mata ng Diyos, tayo'y pantay-pantay lang, 'di ba? Kanya-kanyang diskarte lang tayo sa buhay. Kaya don't ever feel insecure. You know, hindi po pwede. Kasi kumbaga hindi rin yan magugustuhan ng Panginoon, 'di ba? Kung ikaw ay you're going to play small, you're going to belittle yourself, hindi rin niya yan magugustuhan, 'di ba? Kasi we are all created equal. In the first place, we are all created equal. Okay? Lahat tayo binigyan ng talento, ng skills, ng gifts, lahat tayo pantay-pantay sa ganyan. 'Di ba? Kanya-kanya lang tayong diskarte sa buhay. Pinili niya 'yon. 'Di ba? Na path na 'yon, ikaw iba din yung pinili mong path. So, hindi tayo pwedeng magkukumpara ng sarili natin sa iba, 'di ba? Kaya don't ever feel insecure, no? Kung ano ang meron ka at kung ano ang meron ang iba. All right? So, manipulation, pwede rin ng iba sa inyo dito, pwedeng you are manipulated by someone. You know, baka masyado kang mabait, Gemini. Baka masyado kang mabait, masyado kang masunurin. Kaya, okay ka lang ng okay. Maaring bow ka lang ng bow, no? Hindi ka, alam mo yun, para walang gulo, sige, susunod na lang ako. Yung ganun ba? You know, sobrang bait mo siguro. Kaya, natitempt din ng iba na paikutin ka sa kanilang mga kamay. Natitempt ang iba na i-manipulate ka kasi nga sobrang bait mo siguro. So we have the hungry ghosts, obsessions, scarcity, attachment. You know what, feeling ko rito ang iba sa inyo baka meron kayong mga obsessions towards something or someone, no? Kasi ito unhealthy attachment. Okay? This is unhealthy attachment. So, pwedeng yung obsession na yan, naging addicted na din kayo dyan. It could be in anything. You know, pwedeng sa tao, pwedeng obsessed kayo sa isang tao, obsessed kayo sa isang pagkain, sa isang inumin, sa shopping, 'di ba? Depende sa inyong sitwasyon. But yeah, there is some of you siguro merong ganitong kinabibilangang unhealthy attachment. So, we have the World Lord, communication. Ayan. So, paalala ito sa inyo, no, na mahalaga
no? Ang communication, mahalaga ang pag-express ng ating sarili, kung ano man ang gusto nating, kung ano ang gusto natin may parating sa ibang tao, 'di ba? Importante na 'yan ay masabi mo, importante na 'yan ay na ma-express mo. Okay? At pupuwede rin, no, na baka meron ditong sulat or meron ditong paparating sa inyo na meron paparating sa inyo na communication, correspondence, gano'n. Maaaring meron ako naririnig dito na baka merong magchichismis sa inyo, you know? Baka merong magchichismis, merong magkikwento sa iyo ng about kung kanino man, no? Yung gano'n. So, yeah, kayo na lang bahala diyan na magdesisyon kung papaano ninyo iha-handle, no, yung ganyang klaseng sitwasyon, no, na kahit wala naman tayong kinakausap, kahit hindi tayo lumalapit sa kung kanino man, 'di ba? Kung talagang merong chismis, no, na ipaparating, na gustong iparating sa iyo, talagang 'yan ay gagawa ng paraan ng kung sino man para mapagchismisan ka. So there are other conversations. Ayan. So feeling ko dito hindi lang ito, 'di ba, may communication dito. Kaya yung communication na yan could be between you and another person, or yung communication na to could be between you and the spirit realm. 'Di ba? So, paano yan mangyayari? In prayer. 'Di ba? Maaring ang iba sa inyo is praying so hard, maaring meron kayong mga hinihingi sa universe, maaring meron kayong hinihinging tulong, maaring meron kayong hinihinging sign, yung ganon. And maybe, the universe is also sending you messages, 'di ba? Through intuition. Pwedeng ganon, 'di ba? Yung mga ganyan. Kaya pwedeng din, pwedeng meron mga ginagamit ang divine universe sa ngayon na signs, symbols, synchronicities, omens, mga ganon, to communicate with you. Alright? Kaya, kailangan, it's important for you to pay attention, doon sa mga subtleties. Okay? Pay attention to those signs, symbols, and synchronicities, no? Kasi yun ang mga mensahe para sa iyo. Yun ang paraan, yun ang way ng divine universe sa pakikipag-usap sa iyo, aside from intuitive messages, no, and intuitive nudges. So, she sleeps with the stars. Wow. So, ang ganda. Nakaka-in love naman yung card na to. Oh, so super beautiful. Maaari ang iba sa inyo rito is really tuning in, no? Tuning in to the cosmos. Maaring ikaw talaga ay nagdadasal. Maaring ikaw ay nakikipag-usap talaga, no, sa divine universe. Pwedeng ang iba sa inyo dito baka nag-stargazing, at you're having a conversation with the universe. No? So pwedeng may ganong ganap. Nagme-meditate din siguro ang iba sa inyo, 'di ba? At nakatulog na sa pagme-meditate, 'di ba? Nakatulog ng diretso. So pwedeng ganon ang ganap. So we also have her little cauldron. Ayan. So, tignan natin. Pasensya na. Ang sakit. Kinagat ako ng langgam, color key. So, Gemini. So, maybe ang iba sa inyo dito kasi parang nag-iisip siya, nasa ilalim ng puno at nag-iisip, dumidiskarte, no? So, pwedeng, ang iba sa inyo siguro, you are in the middle of making a decision. Maaring ang iba sa inyo nag-iisip ngayon, where am I heading? Diba? Sana kaya ako papunta? Anong path ang tatahakin ko sa ngayon? So, maybe you are, tawag dito, nagmumuni-muni siguro kayo, nag-iisip, at iniisip ninyo kung ano yung path na pipiliin mo sa ngayon. Diba? Ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo at a certain period of time. Maybe you're making plans. Kaya siguro kayo nag-iisip para na makapag-diskarte kayo kung ano yung pipiliin mong path ngayon towards kasi maaring hindi lang iisa, no, yung ninyo, yung pinapangarap ninyo, 'di ba? At baka maaring naguguluhan din ng iba sa inyo because maybe there are
hindi lang isa yung gusto mong i-prioritize, 'di ba? Maaring meron kang, let's say for example, dalawa, 'di ba? Maaring meron kang dalawang gustong-gusto mo talaga na yun ang gawin mo, 'di ba? Sa ngayon, pero maaring hindi po pwedeng sabay sila, 'di ba? Hindi po pwedeng pagsabayan. Kaya maybe you are torn. Maaring sa ngayon you are choosing between those two, kung alin dito, no, yung mas uunahin mo, no? So you are torn between those two choices ninyo, no? So pag-isipan ninyong mabuti, at saka pakinggan ninyo yung yung mag-pay attention kayo sa mga messages ng universe para sa'yo. Kasi maaring yun ang mga signs na yan siguro ang pinapadala sa'yo para i-lead ka towards the right path. 'Di ba? Para hindi na kayo maguluhan. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.